Tingnan ho natin yan bukas mga kapuso. For the meantime, kasapin natin sa mga usapin, mga issue, mga pagtatanong tungkol sa mga maaring yung maging question na maaring kaharapin o siguro pinaplanong gawin para po sa pagsusulo ng impeachment complaint na ito. Constitutional Law Professor, UP College of Law, si Attorney Paolo Tamase. Attorney Paolo Tamase, good morning po sa inyo, Attorney. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Magandang umaga, Orly, at sa inyong mga taga-subaybay. Mamaya ko kayo bibigyan ng pagkakataon na baka meron kayong gustong batiin ng Happy Mother's Day. But for the meantime, Attorney Tamase, nagiging usap-usapan kasi ngayon yung tama rin pala yung panawagan ng ng liderato ng Senado na magdahan-dahan sa pagbibigay po ng pahayag patungkol po sa impeachment dahil sila po ang magiging judge nito. Dito kasi nakalipas na mga araw, may mga balita na baka harangin. Ibig sabihin, pag na-transmit yan sa Senado, hindi makapag-convene dahil nga sa maaring questioning legal ng ilang tutol po sa impeachment complaint. Ang sinasabi naman po ng ilang mga constitutionalist, yung gagawin yung pagtutol, gawin nyo na lang sa botohan. Pero hindi nyo pwede sagkaan ang isang prosesong tulad ng impeachment once na yan ay tinransmit sa inyo ng Kongreso. Attorney Pao, ano pong dapat na panaw dito? Dapat ditong tingnan at unawain natin mga taga-subaybay. Attorney Tamase. Opo, no, so, agree po ako, no, sumasang-ayon po ako dun sa mga kapwa kong akademiko o scholar ukol dito na wala namang ho talaga kasing basihan kung hindi po ipagpapatuloy yung impeachment sa pagtanggap ng Senado. Yung tangi lamang na kinakapitan na basehan nung mga nagtutulak na harangin ay yung nangyari noong nakaraang taon. Pero hindi po ibig sabihin na dahil lang naging epektibo yung last year ay constitutional po yun, no? Or sumusunod po sa saligang batas. I think malakas po yung objection ng komunidad, ng mga akademiko, maging yung mga civil society at kapwa nating mamamayan doon sa nangyari noong nakarang taon. Parang piningpong ng Senado yung impeachment. So siguro Bagong termo yung piningpong. Buti piningpong, iba tingin dyan parang parang pinagpasa pa sa ano kasi nangyari, pinagpaliban. Opo, no. At actually, yung disenyo po kasi ng impeachment natin, no, dinisenyo po talaga siya na walang choice yung House, walang choice yung Senado kapag meron ng boto. At least maganda yung term nyo, ping-pong. Yung iba, ang tawag niya, pinikelball. Okay. Masyado po atang sosyal. Modern, masyado social, tama. Okay, go ahead, sir. No, pero yung ganun po, parang ang ideya kasi doon ay naiintindihan naman ng saligang batas na hindi madali yung trabaho ng mga senador at mga representante natin kasi popular kadalasan yung mga opisyal na nasa impeachment. So, yung kawalan ng choice or kawalan nila ng desisyon kung tatanggapin ba nila o hindi, pinipilit yun ng saligang batas sa kanila. Kasi kailangan nga desisyonan yung mahalagang tanong, no, kung dapat pa ba magpatuloy sa pwesto itong opisyal na ito given yung mga alegasyon laban sa kanya. So siguro yung isa na lang punto, Orly, ay no, parang delikado kasi yung nangyayari na sa Senado mismo nanggagaling yung mga doubts, no? Yung alinlangan kung tatanggapin ba nila. I think may reflection din yung disappointment ng mamamayan ng civil society sa Senado mula noong nakaraang taon pa. No, dati tinitingala kasi yung Senado dahil ang naintindihan ng mamamayan noon ay kung may mahirap na desisyon para sa bayan, kayang gawin yan nung Senado. No, mataas ang tingin sa Senado. Pero parang ngayon sila pa yung, or mga miyembro pa nila, yung nag-raise nung doubts, nung alinlangan kung kaya ba talaga gampanan ng Senado yung tungkulin niya. So sana magbalik doon sa dating tradisyon na yung Senado mismo yung fiscalizer ng ating pamahalaan. Hindi raw dapat pagsama ng loob ng taong bayan yun kasi sila naman ang bumoto dyan . Tama din ho yun, no? Pero syempre gusto ho natin yung mga opisyal natin ay umaakto ayon doon sa kagalang-galang ng kanilang posisyon. Okay. May binanggit kayo kanina. Kasi nung nakaraang taon, yan din ang mga naging legal question bukod pa doon sa desisyon ng Korte Suprema sa ilang mga petisyon patungkol doon sa one-year bar at yung naging proseso po ng pag-aproba bago matransmit ito pong impeachment complaint sa Senado. Sa tingin ninyo, itong
Kasi parang talaga napakaingat eh. At matagal at talaga hindi ginawa yung pagre-railroad ng mga nakaraang tulad ng mga nakaraang mga impeachment kaya medyo kakaiba itong puntong ito. May dahilan pa ba sa tingin ninyo para ma-question ito legally? Kasi baka humantong ito ng panibagong usapin sa Supreme Court. Yung iba, ang tingin, kawawa naman, pati Supreme Court napupulaan. Hindi naman dapat. Dahil parang pag may mga petition, parang hindi pabor sa pananaw ng iba, Attorney Tamase. No, hindi ko na ho siya mabutasan. Parang sobrang linis po nung proseso sa House of Representatives. In fact, yung reklamo na nga, siyempre privately lang po nung ibang mga constitutionalist or mga professor dito, ay parang ang bagal nung proseso. Kasi sanay nga dati sa impeachment na hindi naman siya parang korte na grabe yung bagal. No? Siguro kung gusto talaga natin pilitin, kung may magkaka-issue ba, dalawa na lang yung maisip ko. Okay. No, una ay yung issue doon sa AMLAC na reports. Tama ba na binuksan yon? Hindi ba paglabag ng Anti-Money Laundering Act yung mga paglalahad ng report? At ang madali lamang pong sagot doon ay hindi naman po siya paglabag. At kung may paglabag man po ay hindi po niya na papawalang bisa yung buong proseso. No? Kung gusto ko nila kasuhan, kung sino yung mga kongresista na nagbukas po nun, choice na po ng kampo ni Tama Vice po President yun. At Duterte yun. hayaan Pero ang hindi, hukuman na magsabi kung mali o tama o mali ang oo, kanilang ginawa. Ano? Tama po. pero hindi po niya naapektuhan yung legalidad ng impeachment na nangyari sa House. No? Alright. So wala pong epekto yon. Yung pangalawa po ay yung mga pending na petition sa korte. So ang sinasabi ho kasi, ang maugong sa social media, lalo na sa I think mga supporter ni VP Sara, ay may 4 pa na petition doon, desisyonan muna bago umusog. At ang sagot lamang po doon ay hindi po sinusuperbisa ng Korte Suprema ang ating Kongreso. So kung mayroong sarili pong proseso yung House at yung Senado natin, pwede po nilang ipagpatuloy yun, lalo na dahil sa impeachment, yung inatas na kapangyarihan ng saligang batas ay nakaatas sa dalawang chambers, no, kamara na yon ng ating Kongreso at hindi sa ating Korte Suprema. At hanggat hindi po naglalabas ng TRO or preliminary injunction ng Korte Suprema ay wala pong issue, no, kung dapat or kaya pong magpatuloy ng ating Kongreso sa paglilitis na ito. Okay. Ano ang dapat iniisip? Ano dapat na maging gawi? Masasabi ninyo na maging sang-ayon sa batas na dapat sinasabi, ginagawa ng mga magiging senator judges sa impeachment complaint na ito? So dahil sa ating patakaran sa impeachment, no, una yung patakaran mismo ng Senado, yung rules nila, at pangalawa siguro mas mahalaga doon sa tradisyon na umusbong na sa impeachment natin sa nakaraang 3 dekada, yung isa sa pinaka nag-iiba sa impeachment sa Pilipinas, sa impeachment sa Estados Unidos, ay sumusumpa ng political neutrality ang ating mga senador. No? Sa Estados Unidos, purely partisan talaga siya. Wini-whip ng mga leader ng Kamara yung boto ng kanilang partido. Pero sa atin, no, parang nagiging personal conscience, personal moral evaluation ng mga senador yung kaso natin sa impeachment. So dapat alalahanin ng mga senador na bagaman kinikilala at sa atin naman nanggagaling yun, no, na political na proseso itong impeachment, hindi po natin ini-expect na yung mababang tipo ng politika yung ini-exercise natin dito. Ito po yung high politics talaga na ano po ba yung makabubuti para sa mamamayan at para sa ating bayan. So at this point na maaari nga talaga magsimula yung pagdilitis sa Senado, baka maganda po para sa mga senador na mag-ingat sa sasabihin po nila sa publiko, no? Yung paglalabas ng impression na kahit anong mangyari, boboto sila para sa isang kandidato o boboto sila para sa isang or sa hindi pagtuloy ng pagdilitis, hindi po yun nakakaganda doon sa sistema natin kasi parang hindi na po magiging huwad yung panunumpa sa political neutrality ng mga senador natin kung ngayon pa lang ay mayroon na silang desisyon. At kasama doon ay yung pagdidesisyon na hindi matuloy ang impeachment trial. Tama ba yan?
Tama po, kasi Mm. honestly naman po, isa lamang po ang makikinabang doon sa hindi po pagtutuloy ng trial. No? Mm. Mukhang may pagkiling po yung statement ngayon, kung ngayon pa lang haharangin na mismo. So maganda lang siguro i-distinguish natin yung statement na hindi po talaga ipagpapatuloy doon naman sa for example nabanggit ni Senator Lacson, no, yung posibilidad na iyon. I don't think driven naman yun nung iboboto talaga siya laban sa pagsisimula. I think nabanggit lang yun dahil nga dun sa nangyari last year. So Mhm. iba naman po yun. No? But in general, nag-iingat na po dapat yung mga senador at this point. No? Iniiwasan na po yung pagkomento sa mga ganitong bagay dahil po very soon baka matawag sila upang sumumpa doon sa political neutrality issue na ito. Mhm. Okay. Meron bang kasi ito kung sakasakaling mangyayari pa rin yung binabanggit nyo nga na unconstitutional na bagay, meron bang mga sanction diyan na pwedeng pag-usapan, pwedeng gawin? Lalo't-lalo na kung alam mo naman na hindi talaga sang-ayon sa konstitusyon, igigiit pa rin at pagiging paglabag. Hindi naman parang hindi naman sila basta-basta mapaparusahan, Attorney Tabase. Well, wala po sa loob ng Senado, no? Parang hindi naman po ethical violation necessarily. Tama po. Siguro po kung may paglabag sa political neutrality at malinaw po iyon, paglabag po yun sa panunumpa ng isang senador o sa tungkulin niya, baka yun po, no? Baka mayroong ethical issue doon sa Senado. Hindi lang po ako sigurado kung Mm. willing sila na i-take up po Yung yun nga kasi lang eh. medyo politically charged na po masyado at Mm. concerned na po yun sa kalidad ng boto, no, na ibinibigay nila Yan na sa naman isang na mahalagang bagay. Yan naman na obserba natin sa mga development na ito, may mga punto na mukhang kinakailangan talagang susugan ng mga batas. Tulad ng huli natin pag-uusap, yung tungkol sa bank secrecy law na dapat Mhm. i-waive yan pag ikaw isang opisyal ng gobyerno. Pati rin dapat itong mga report from Anti-Money Laundering Council, siguro dapat din tingnan na sa ganitong mga proseso, hindi mo pwedeng ma-waive yung privacy kung ikaw ay kaanak, asawa ng isang opisyal ng lalo na kung mataas na opisyal ng gobyerno, Attorney Pau. Tama po, no? At I think, pero yun po, doon sa impeachment na issue, yun po yung isang temptation din na dapat nating iwasan, no? Okay. Kasi baka ang mindset po natin kagad ay umakyat tayo sa korte pag nagkaroon tayo ng problema dito or Mhm. halimbawa, hindi po nila simulan, no? Mhm. Bagaman nakuha nila yung sapat na boto sa House of Representatives, pupunta ba dapat sa Korte Suprema yung mga mamamayan? At ang sagot po siguro doon ay hindi po, no? Siguro dapat magsimula na rin po tayo mag-adjust na apart from, in addition dun sa pananagutan sa batas, kailangan din natin isipin yung pananagutan sa politika, no, na aspeto. No, kung yung mga senador po natin hindi ginagawa yung tungkulin nila dito sa impeachment, baka dapat hindi po sila manalo ulit. No? Mhm. Kailangan ma-record na ho ng mamamayan yun, maging part siya ng diskurso natin sa mga nalalapit na eleksyon kung kaya ba nila gawin yung napakahalaga na constitutional nilang tungkulin Oo. na bahagi din sa mga sinusumpaan ng mga senador every time na elect ho sila or Mm. naboboto po sila. Ako gusto ko sa isang senador na binoto ko, paano siya tumingin ng ebidensya at paano niya ipapaliwanag ang kanyang desisyon. Yun ang gusto kong makita sa ganitong klase ho ng mga impeachment process, Attorney Tamase. Tama po, no? Kasi nagpapakita po yun ng maturity. No? Kadalasan po ito Tama mga po. ano natin, ebidensya, ganyan sa abogado po natin inaasa. Mm. Pero yung impeachment po kasi, nakareserba siya doon sa mga pinakaseryosong paglabag ng batas at ng saligang batas na Mm. dahil po doon, dapat hindi na pagkatiwalaan yung opisyal na manilbihan sa hinaharap. Mm. So, kaya po siya nakatuon sa ating mga senador at mga kongresista kasi hindi naman po abogado yung karamihan yan. No? So Mm. kung para sa kanila po, malinaw na po, hindi na po dapat pagkatiwalaan itong opisyal na ito, no? Dapat ma-impeach po or ma-convict. Kaya nga po maganda yung exercise na ito or importante po na makita natin kung gagampanan ng mga senador yung trabaho nila kasi ultimately yung mamamayan po yung nai-inform o yung Mm. nabibigyan ng impormasyon ukol doon sa kanila mga pinakamatataas na opisyal. Yan ang gusto natin makita. Yung binanggit yung salita, political maturity. Speaking of maturity, last question na, Attorney Tamase. Dito nakalipas na araw kasi, merong inaresto, extortion. At ang parang in a way ay dumarating, parang napunta doon sa usapin na pangingikil, pagsasagka ng karapatan ng pamamahayag. Freedom of speech, yung nangyari sa kanya na inaresto through extortion at siya po yung na-frame up. Meron bang sa ganitong uri ho ng lipunan, meron tayo
na talaga namang laganap na, pati social media, dun ang tingin ng iba sa mga vlogger ay mga journalist na rin. Meron bang nakita kayong paglabag when it comes to freedom of speech doon sa nangyaring pag-aresto doon kay Babanta sa Peanut Gallery Media Network? Apo, no. Observation lang, Attorney Tamase, malaman ko lang po sa inyo. Absolutely wala po. Wala po makita talaga na paglabag. Siguro dalawang mabilis na punto na lang dahil nabanggit mo kasi siya earlier. Una, napakalaking insulto sa kita ko lang bilang hindi naman ako journalist, napakalaking insulto para sa journalist na mahambing doon po sa ganitong exercise ng public relations, no. May hiwalay po yung dalawang larangan na iyan, at yung journalism po na meron talaga siyang faithfulness, no, sa katotohanan. Doon po talaga yung trabaho na iyon. So yung mga journalists po, alam naman natin may ethics na sinusunod, no, ukol dito sa pagre-report ng patas, ng tama, no, ng accurate. At hindi ko po yun makita doon sa network di umano na involved ngayon. Pangalawa, even if assume natin na journalist nga po, no, yung mga nahuli doon sa effectively by bust po yan yung ginawa nila. Even if i-assume natin yun, hindi po ibig sabihin na hindi po sila pwede mapanagot sa batas. Kasi hindi po siya issue ng free speech, no. Hindi naman po inaresto or kinasuhan dahil doon sa ilalabas nga nilang video supposedly, na hindi pa rin po lumalabas hanggang ngayon. Yung dahilan po ay mukhang dahil tatanggap sila ng amount upang hindi ilabas, no, yung issue na yun. Sa atin nga extortion. So malayo yung issue ng extortion doon sa issue ng katotohanan ng documentary na yun. In fact, kung free speech issue po talaga ito, lumabas po muna siguro yung documentary bago po yung aresto. Pero hindi po yun yung nangyari. In fact, 'di ba, parang in-embargo nila yung documentary supposedly hanggang mabayaran. So, kung totoo nga po siya na free speech issue, ilabas na po siguro nila yung dokumentaryo. No? Baka doon po siya mapag-usapan bigla. Pero so far, mukhang malinaw lamang po siya na kaso ng extortion. At hindi naman po immune, no, yung kahit media pa ho yan, yung media doon sa responsibilidad na mag-report lamang ng tama nang hindi nababayaran. Isa pa doon sa medyo panliligaw, ginagawang paksa kung sino kaibigan niya. Ang pinag-usapan dito, extortion. Gusto pang alamin kung sino mga naging best friend, sino mga naging sa trabaho. Kaya maraming paraan no, para maligaw ang issue doon sa extortion na binabanggit niyo, Attorney Tamase. Attorney, again, maraming salamat baka may babatiin ka ng Happy Mother's Day. Yung nanay ko po kasi nasa Europe po, but Happy Mother's Day po sa aking ina po at sa lahat na rin po ng ina na nakikinig sa inyong programa. Thank you. Attorney Paulo, sa ulitin po, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Ang hilingan, walang pinoprotektahan.